Pinayagan ng Iran na makapaglayag ng ligtas at walang hadlang sa Strait of Hormuz ang mga barko at tripulante ng Pilipinas sa gitna ng limitadong operasyon doon dahil sa giyera sa Middle East. 5 linggo nang nagpapatuloy ang giyera at sa mga susunod pang linggo, titindihin pa raw ng Amerika ang pag-atake sa Iran ayon kay US President Donald Trump. Sa kabila niyan, malapit na raw makamit ng Amerika ang kanilang layunin sa pakikipaglaban sa Iran. At nakatutok si Maki Pulido. Makalipas ang mahigit isang buwang giyera sa pagitan ng Iran at ng magkasani puwersang Amerika at Israel, sinabi ni US President Donald Trump na malapit nang makamit ng Amerika ang mga layunin nila sa pakikipaggiyera roon. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. Ayon kay Trump, tila napulbos na ang Iran. Na-eliminate na anya kasi ang kanilang militar. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. Hindi na raw banta ang Iran pero magpapatuloy pa rin ang kanilang pag-atake roon sa mga susunod na linggo. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Bilang tugon, nagbabala ang Iran ng mas malala at mapinsalang pag-atake laban sa Amerika at Israel. Bago ang kanyang talumpati, sinabi ni Trump na patuloy ang kanilang negosasyon sa Iran at humiling na ito ng ceasefire. Itinanggihan ng Iran. Ayon sa Reuters, isang senior Iranian source ang nagsabing hindi pa nagkakaroon ng usapan ng Iran at Amerika tungkol sa tigil putukan kahit sa pamamagitan ng ilang intermediary. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone. Sa isang press conference, tinawag ni Trump ang pansin ng iba't ibang bansa tulad ng France, China, Japan at South Korea para bantayan ang Strait of Hormuz. Para sa political analyst na si Professor Aris Arugay, naghahanap na ang Amerika ng paraan para tapusin ang giyerang sinimulan nila. Hindi naman daw kasi pwedeng aminin ni Trump na nagkamali sila at di inakalang sa pag-atake sa Iran ay apektadong ekonomiya ng buong mundo, pati ng Amerika. They don't want to phrase it na parang, teka, nasunog yata kami dun sa desisyon namin, no? And in my view, kaya nag-overcompensate, no? In the sense na wala na kaming pang pupulbusin, napulbus na ang Iran, napulbus na ang military, wala na silang nuclear weapon. So parang mission accomplished na. So bakit pa namin gagawin to? Sabi ni Arugay, ipinakita ng gerang ito na dapat maging maayos ang diplomatic relations ng Pilipinas sa Iran. The world now has discovered how much power Iran has by mere possession of control over the Strait of Hormuz. Sa pagpapatuloy ng giyera sa Middle East, tuloy rin ang pagsirit ng presyo ng langis. As of April 1, umabot na sa $245.68 ang average price ng isang bariles ng diesel habang 138.05 naman sa gasolina. Kaya ayon sa isang oil industry source, inaasahan ng 12 pesos and 50 centavos hanggang 13 pesos and 50 centavos na dagdag singil sa diesel. 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasoline. Wala pong jeep ma'am na nagpaparga. Sobrang taas ng diesel. Kaganina pa pong umaga ma'am, simula po pag-start ko. Matumal na kami ngayon. Hindi katulad dati. Yung sunod-sunod. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, nakausap na sa telepono ni Secretary Teresa Lazaro si Iranian Foreign Minister Said Abbas Araghchi. Tiniyak daw ni Araghchi na papayagan ng Iran ang pagdaan sa Strait of Hormuz ng Philippine flag vessels, pati ng mga energy source ng bansa at mga tripulanteng Pilipino. Sabi ng DFA, makatutulong ito para matiyak ang seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.